o nagbigay ng tinatawag na hatol upang ipako siya sa krus. At dito rin nagsimula na ibahagi o kumalat sa lugar na ito ang tinatawag na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Subalit po, hindi naaayon sa katotohanan. Sapagkat yung mga dapat na aral na ituro sa mga tao, ang nangyayari, pinapalitan ng salit-saling sabi ng mga matatanda ang mga aral. Sa halip na ituro ang katotohanan, ang ginagawa, itinuturo ang kalikuan. Kaya po, nakagisnan na po natin. Kung maalala natin, mahigit 300 taon o kaya 333 taon tayo sinakop ng Espanyol o mga Kastila na pinahirapan ng ating mga ninuno upang pilitin magsisamba sa mga hindi dapat na sambahin. Pinipilit na lumuhod sa mga revolto, pinipilit na sumama sa mga posisyon, pinipilit na manalangin ng pagkahahaba. Na ito po, kung maalala natin, sinulat ito ni San Pablo, matagal na panahon na bago nanaig ang panangaral na nagmumula sa Roma na sinasabi na sila daw ang nagpapatuloy sa iniwan ni San Pedro. Ngayon po, dito po natin malalaman kung ano po talaga ang katotohanan. Kung alin ang kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sa makatuwid, kahit na patagupakuhin o patikot-ikutin pa tayo sa sinasabing salit-saling sabi ng mga matatanda, lalabas at lalabas pa rin kung ano ang katotohanan, kung ano yung mga aral na nagmumula sa Diyos at kung ano yung mga aral na nagmumula sa tao. Na kinakailangan na dapat maunawaan ng bawat isa ang walang hanggan at kapangyarihan ng pagka-Diyos na dapat makita ng bawat isa sa atin kung ano ba talaga ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos o ang mga salita ng Diyos na nagmumula talaga sa Kanya o ang salita ng Diyos na pinapakunwari nilang salita ng Diyos, subalit ito'y nagmula sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nilwalhati nilang tulad sa Diyos. Totoo po. Pagkamat kilala nila ang Diyos, ganyan po ang mga Romano. Na kahit nga ang ating dakilang Panginoon kilala nila, sapagkat nagbabasa rin sila ng banal na kasulatan. Pero dahil nga sa kanilang kapangyarihan, kung maalala natin, sa Roma rin itinago ang tinatawag na banal na kasulatan para hindi makita o mabasa man lamang ng mga tao nang sa ganon patuloy pa rin maipasusunod nila kung ano ang mga nais nilang ipagawa sa mga tao. Siya ay hindi niliwalhati nilang tulad sa Diyos, hindi pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Totoo po. Kaya
mapalad tayo sa mga panahon ngayon sapagkat magmula nang lumabas ang banal na kasulatan, doon na natin nakita at nabasa ang lahat ng mga nakasulat dito. Kaya nga, dito may kabigatan na sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na mayroon na tayong pinagbabatayan ng katotohanan at ng kasinungalingan. Kung ito tayo nagmumula sa banal na kasulatan, sapagkat hindi na po maitatago ang banal na kasulatan. Marami ng pamamaraan sa ngayon. Merong nakalimbag sa papel, yan ay yung Biblia. Merong application sa social media. Kahit saan pwede nating makita ang tinatawag na banal na kasulatan. Kumbaga, inihanda na niyan ng Diyos na inilathala na inilagay na nang sa ganun tayong lahat, wala na tayong maidadahilan na hindi natin alam na mayroong banal na kasulatan. Ang mga nagmamarunong ay nagiging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapan. Ganyan po ang ginawa ng mga tao noon. Dahil sa kanilang mga katusuhan, dahil sa kanilang pagmamarunong, na ito naman ay nagiging kamangmangan sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa kapipilit nila sa mga tao na lumuhod sa tinatawag na mga imahe o mga rebulto, ito po ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kundi marapat lamang na makilala natin kung ano talaga ang tama, kung ano ang dapat natin gawin, na sa halip na ang kaluwalhatian ng Diyos ang makita natin at masilayan natin, larawan ng tao na nasisira ang ating mga pinagsisilbihan, ang ating mga pinagluluhudan. Tama yung sinabi ng sinundan ko. Sabi sa unang para na sinabi, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman. Doon sa katilang katagang hindi nila nalalaman, meron pang exemption, may pagkakataon pa. Pero kapag alam na natin at patuloy pa natin ginagawa, hindi na po tayo sakop ng sinabi ng ating dakilang Panginoon. Sinabi na yun, hindi nila nalalaman. Alam na natin ang katotohanan. Hindi na po tayo kinakailangan makipagkatwiran na tayo ay kasama pa rin doon sa tinatawag na hindi natin alam. Sapagkat ang banal na kasulatan na palagi natin hinahawakan, binabasa, pagkaminsan niya iniingatan natin na huwag mabasa. Sapagkat kung ang mga nakasulat dito ay hindi umaayon sa ating mga gawa, parang kung gusto natin itago ang banal na kasulatan, huwag na lang basahin. Sapagkat alamin po natin kung saan tayo dumarating o kung ano yung mga panahon na tayo'y nakapakinig ng salita ng Diyos at nakapagbasa ng salita ng Diyos. At kapag ito'y pumasok na sa ating tainga at sa ating puso, wala po tayong madadahilan sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon na hindi natin napakinggan yan. Hindi na po natin pwedeng maidadahilan na tayo exempted na o kaya sasabihin natin sa ating mga sarili na hindi ko nabasa yan o hindi ko narinig yan. Sapagkat yung bagay na tinanggap natin, sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi ko na isusulat ang mga nautusan sa pamamagitan ng mga tapyas ng bato, kundi isusulat na sa ating mga puso na dapat ito'y ginagawa natin ng may katapatan na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ito'y sa karamihan ng mga pita ng kanilang puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan ng kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba sa nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang
na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Totoo po, dahil sa mga ginagawa ng mga Romano noon, na sa halip na ituro ang tamang pamamaraan na hanapin ang Diyos at siya lamang ang paglingkuran at sambahin. Sa halip na hanapin yung lumalang, pinipilit na palubin, pasambahin doon sa linalang. Na ito'y gawa lamang ng mga kamay. Kung maalala natin yung isang nakasulat sa bahagi ng sinulat ng mga propeta, nagputol siya ng isang kahoy. Inukit niya ito at ginawa niyang isang rebulto. Pagkatapos, niluhod-luhudan niya. At yung mga tinanggal niya na kahoy doon, sapagkat nahulma na, iginawa niyang panggatong, ipinangluto sa kanyang pagkain. Tama ba na gawin ito? Kaya tayo po, huwag po natin sasabihin na hindi natin nalalaman kung ano talaga ang tama at ano talaga ang kasinungalingan. Sapagkat, dito po, sa bagay na ito, isipin natin na alam na natin na mayroong lumalang. Dapat nakatuon lang ang ating pag-iisip, doon lang sa lumalang. Doon lang tayo sasamba, doon lang tayo luluhod, doon lang tayo maglilingkod. Kaya, ano man makita natin, sabi nga, tayong lahat, pantay-pantay lang sa paningin ng Diyos. Paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos samantalang ang ating kapwa na nilikha din naman ng Diyos, nagkawangis din naman niya katulad natin, na hindi natin maipakita sa Kanya ang tunay na pag-ibig o pagmamahal sa Kanya? Paano natin masasabi na naglilingkod tayo sa Diyos samantalang hindi natin siya nakikita at yung mga tao na palagi natin kasama, palaging kausap, hindi natin mapagpakitaan ng mabuting kaugalian. At kaya hindi naman ang mga lalaki. At dahil dito binigay sila ng Diyos sa mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaman sa katutubo. Totoo po. Kung dati ang mga kababaihan noon ay nakasulat na dapat nasa mahinhing kasuotan. Sa ngayon, hindi mo na malaman kung alin na yung lalaki o babae. May mga babae na nakasuot pang lalaki. At may mga lalaki naman na nakasuot pang babae at pati yung katawan, katulad na rin ng babae. Ito po ituro po itong nagmula sa mga Roma. Kaya isinulat na itong isang Pablo sa mga taga-Roma dahil dati nang ginagawa doon na ipinasa na lang sa buong sanglibutan, kaya minana na rin natin dito sa ating lugar. At hindi naman ang mga lalaki na nag-iwan na ng katutubong kagamitan sa mga babae ay nagminga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kaalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Totoo po yan, na dapat sana, kung maalala natin, ang nilikha lang naman talaga ng Panginoong Diyos, dalawa lang. Una, lalaki, pinatulog ng di kawasang tulog, kinuha yung tadyang. Bakit sa tadyang kinuha? Para ibigin. Malapit sa puso kasi siya, para mahalin ang babae. Kaya nilikha yung kinuha yung tadyang, ginawa niya yung katulad ng katawan ni Adam, hiningihan din ang hininga ng buhay at nabuhay. At naging dalawa na sila. Pero bakit po ngayon? Sabi nga, pagkagawa pa lang ng CR ng gobyerno, hindi dapat dalawa lang. Meron pang lalaki, pang babae, pang bakla, pang tumboy, at meron pa sa transgender. Tama ba yun? Pero ang pag-aralan natin, ang magkaroon ng isang lalaking anak, nasa magulang po yan. At ganun din ng isang babaeng anak, nasa pagtuturo din niya ng ina. At yung lalaki nasa ama din naman. Subalit, kung pag-aaralan natin sa ngayon, ang mga babae o mga
tinatawag na binabae o mga bakla o tumboy, hindi naman nanganganak. Yung bakla hindi naman nanganganak, bakit dumadami ang bilis dumami? Totoo, yung tumboy nanganganak. Pero bakit ganun nangyayari yan sa mga panahon ngayon? Sapagkat pinayagan sila ng Diyos na yung mga dating katutong pinayagan ng Diyos o binigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Pinayagan ko yan. Kaya nagkakaroon ng kaugnayan ang lalaki sa kapwa lalaki. Pero kung parehas naman makisig ang katawan, hindi naman magbibigayan niya. Kaya malamang ang isa dyan, lalaki na ang asal sa babae. Kaya nagkakaroon ng tipanan sila. At ganun din yung mga babae na nagkakaroon ng kaugnayan sa kapwa babae. Yung tinatawag na tumboy. At hindi pa nga nakontento. Dahil sa advanced technology sa ngayon, maaari ng palitan ang kasarian ng lalaki na maging babae. Meron lang dyan tinatanggal at hinihiwa. At ganun din sa mga lalaki ginagawang, o sa mga lalaki ginagawang babae at sa mga babae ginagawang lalaki. Pero, kung titingnan po natin, dapat masiyahan na ang bawat tao kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos para sa kanila. Kung ibinigay sa atin na maging isang lalaki, panindigan natin bilang isang lalaki. At tayo ay maghanap talaga ng dapat na nararapat sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay lalaki, hanapin natin babae. Subalit, dapat may limitasyon. Isa lang. Ganun din naman ang babae, dapat din ang hanapin niya at makapag-asawa sa kanya, lalaki rin. Na hindi dapat makikipag-ugnayan sa asal lalaki pero babae naman pala sa katotohanan. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos ay ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Sa mga tuwid, pinayagan ng Diyos, ibinigay sila sa mahalay na pag-iisip. Pinayagan po yun ng Diyos. Nakapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan. Totoo po yan, isa-isa natin. Kalikuan. Yan na po yung mga namana natin. Nasa halip ituro yung tamang pananalangin, tamang asal na ginagawa ng isang sumusunod sa dakilang Panginoon. Sa halip na katwiran ang ituro, kalikuan, ng kasamaan. Pagka minsan, nagmumula pa sa magulang kung papaanong napapasama ang anak. Dumating lang sa tamang gulang, tinatawag ng anak, pinapayagan ng uminom, minsan silang dalawa ng magkainuman. Nagkasakiman, pagka minsan may lumalapit na kapitbahay natin o kapwa natin, hindi natin mapagbigyan. Sakto lang yung bigas na, huwag kang mamimigay, huwag kang magpapahiram. Kasakiman po yan. Magandang kahalayan. Pinapayagan na ng mga magulang na magkaroon ng anak na bakla, ng anak na tumboy. Kaya po ang nangyari. Mga apostol ng kapanagilian. Sa Bicol, tinatawag na pag-uri. Na dapat sana yung kasiyahan ng isang anak ay ibigay, ay hindi maibigay. Kaya marami po ang mga bata na mga hindi sumusunod. Kung baga taliwas sa dapat na gawin, ang nangyayari nagre-rebelde. Ng mga kasamaan ng mga mapag-upasana, yun, mga mapanglaman, mga mapanirang puri, yun na po yan, puso na nga yan. Kaya, kawawa naman yung tinatawag na marites. Lites. Yan. Lahat na lang nakikita kung ano yung mga bagay na nakikita sa kapwa. Pero kung pag-aralan natin, sinabi rin ng ating dakilang Panginoon, bago natin tingnan ang puwing sa mata ng ating kapwa, tingnan muna natin ang ating mga sariling mata. Nagkatahilan na nakatapit na hindi natin makita.
Mga napupok sa Diyos. Totoo po. Marami na nagsilitaw dito sa sanlibutan na hindi kinikilala ang Diyos. Mga ateista. Na ang nangyayari daw sa sanlibutan ay isang tinatawag na Big Bang. Na isang kisap mata. Nandiyan na lahat. Papayag ba tayo tawagin nagmula na tayo sa unggoy? Iyong atinista nga, nagkasakit, sabi, papalitan daw ng puso. Kailangan ng surgery. Sabi ng doktor, dahil atinista ka naman, pwede na yung sa gorilla. Dahil doon ka naman nagmumula, hindi siya pumayag. Sa makatumigta ulit pa siya. Hindi pwedeng ipagpalit ang atay ng unggoy o puso ng unggoy sa puso at atay ng tao. Kaya kahit na siya'y atinista, hindi rin niya, kahit na labat man sa kalooban niya, na napupot siya sa Diyos, nagpasakop pa rin siya. Mga maglalait, halos parehas lang yung kan mapanirang puri. Lahat na lang nakikita yung kapwa. Mga palalo, walang iba tinitingnan. Katulad na lang na pinagkaluban tayo ng isang biyaya na magamitin natin o kaya kapangyarihan man para mamuno. Huwag po natin ipagmamalaki yan sapagkat kung hindi dahil sa pamamagitan ng Diyos, hindi po tayo nandiyan. Habag lang po at awa ng Diyos kaya tayo nandito sa buhok na ito. Hindi po sa sarili nating pag-iisip, kundi kalooban po ng Diyos. Siya ang nagdala dito sa iba't ibang kaparanan ng sa gayon. Tayo ay nagkakaharap-harap sa ngayon, nakikinig at nakikisama tayo sa pakikibahagi ng salita ng Diyos. Mga mapagatha, mga ngatha ng mga kasamaan. Pagkamisan yan pa yung mga promotor na sa halip na tahimik lang yung isang bahay, gagakuan, pero brad, siya tayo. Pagkamisan, i-recruit. Kahit na mabuti naman yung ugali, napapasama, nadadala sa bisyo. Kaya po pag ingatan po natin, yan po yung mga minana natin sa mga Romano. Mga masuwayin sa mga magulang. Yan na po. Sabi nga, ang masasamang ugali o ang mga magandang ugali na nakukuha yan sa mga masasamang kasama. Kaya po, pag-ingatan natin ang ating sarili, binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng wastong pag-iisip para kumilala ng tama at mali. Piliin po natin yung tama at huwag yung mali. Mga haling, uhangan. Yan na po. Yung mga kumalala natin, marami na ngayon yan na wala nang kinikilala. Mga nagwawala dyan sa mga kilid-kilid. Mga hindi tapat sa tipanan. Yung mga hindi seryoso sa mga pinag-usapan. Halimbawa, may mga kasunduan. Magkita tayo sa ganitong oras. Pagkaminsan hindi nagiging tapat. Nililin lang. Hindi sinusunod kung ano yung napag-usapan. Yan po ang mga yan ang tinatawag na hindi tapat sa tipanan. Katulad ng isang babae, makikipagkita sa lalaki, magdidintika nga, tapos iinjanin. Yan ang mga ugali. Mga walang katutubong paggiliw na hindi na dapat yung tamang respeto ng lalaki sa babae. Sa ngayon, wala na. Masaya pa nga ang buhay noon. Bakit? Dahil noon, ang isang babae, parang isa yung kristal na kinakailangan mo ng suyuin ng lalaki ang magulang. Kung maalala natin si Jacob. Nung sinuyo niya, dahil na iniibig niya itong si Raquel, ang ginawa dahil doon sa panahon noon, ang kaugalian nun, ang magulang nun si Laban. Ang ginawa, kinakailangan muna maglingkod ng 7 taon ang lalaki, taga-sibat ng kahoy, taga-igib, kung ano-anong kailangan ng para lamang mapangasama yung anak na babae. Pero itong si Laban, dahil kaugalian nila, nasa halip na ibigay yung nagugustuhan ni Jacob,
Dahil ang kaugalian nila, kinakailangan muna maunang makapag-asawa ang panganay, kaya nagkaroon ng maraming asawa si Jacob. Kaya ang napangasawa niya, si Leah. Siyempre, dahil nilin lang siya, ayaw niya, pero nagkaanak siya doon. Dahil nalaman niya, kinabukasan na. At pagkatapos noon, nagsilbi muli siya ng 7 taon. At napangasawa niya na si Rachel. Subalit dahil nga sa kalooban ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng 12 anak. Si Jacob sa 4 na babae, na yun na ang pinagmulan ng mga Israelita. Balik po tayo sa Sitas. Na pagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Sigurado na po ito. Na ang lahat ng ito na nabanggit sa unahan, ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Yung lahat ng gumagawa, may sintensya talaga. Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawan ng mga yaon. Pati yung mga kakutsaba, pati yung mga nagtutolerate, kasama din doon sa parurusahan. Kaya po dito sa araling ito, pinapag-ingat tayo. Kahit yung gumagawa ng hindi katwiran, at yung may nakita ng katwiran, o kahit yung gumagawa ng kasalanan, tinutolerate pa natin. Dapat buksan natin ang ating mga puso. Sawayin natin. At magbago dapat ng pag-iisip at magbago ng ginagawa. Talikuran na ang dating mga ginagawa. Bakit hindi matalikuran? Hindi maiwan-iwanan? Kung maalala natin, huwag po natin bibigyang daan ang dyablo sa ating buhay. Alam natin, palagi lang siyang nakasubaybay. Parang liyong umuungan. Kaya pag-ingatan po natin ang ating sarili. Na kumbaga, tayo pa ang naghihintay, natuksuhin. Sa halip na tayo ang umiwas. Kaya po dapat, sa ating magmumula dahil nakikilala na natin ang tama, nakikilala natin ang mabuti, gawin natin kung ano ang nararapat na ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa mga minanapan natin na turo ng mga Romano. Kaya dito po sa araling ito, tayo po ay tinuturoan, may sapat naman tayong pag-iisip. Gawin natin yung kung ano yung naayon sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng ating dakilang Panginoon, at kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan. Yan lamang po may babahagi ko. Salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Magandang gabi sa bawat isa at magandang araw naman sa mga espiritu. Ito, malang siro.